Alright, good afternoon everyone. Magandang hapon sa inyong lahat. Sino rito? You are blessed that you're here this afternoon. Pastor Jeff po. Okay, so anyway, yung global family natin, last night, 8 p.m. and 8 a.m. So yung 8 a.m., marami mga taga East Coast nag-join. Mga taga kusasang lupalop ng New York at New Jersey, West Virginia, North Carolina, mga nag-join. And also 8 p.m. Right? Anong tumutunog-tunog ba yan? Okay lang yung Marvin. Naayos ni Marvin. Yung 8 p.m. naman, marami naman dyan available. So, please do join us sa WhatsApp community natin kasi ang sarap dyan, nagmi-meet ng plenary sa Zoom. May isang song na praise and worship. I share the word for like 10 to 15 minutes and then nagbe-break out into rooms. Kaya masaya po sa Zoom. Ano? Thank you sa birthday girl din. Nasa online si Ate Lara Teng. Yan ang boss ng Zoom Philippines. Thank you for the Zoom account na nagagamit ng church natin. So again, we're having a series called Close Encounter. Alam nyo? Okay, yan. Yung Close Encounter po, we'll be talking about these stories of individuals na na-encounter si Jesus and their lives were never been the same again. And I do believe, pag na-encounter natin si Lord, hindi tayo mananatili the way we live our lives. And if you look at the story, even sa Old Testament, when Jacob wrestled with God, umika-ika na lang siya. Literally, hindi na siya lumakad the same because he wrestled with God. But not just literally, spiritually, emotionally, relationally. At yun po yung goal ng series natin, na makita natin itong mga tao na to na naka-encounter kay Lord. Now, eto may bonus ako sa inyo. Ang dahil natin QR code, ano? Kasi mga bata member natin, ano? Yung mga seniors, ano yung QR code? GCash ba yan? Hindi po GCash yan, okay? Yung QR code po, magkakaroon kayo ng access sa devotional. We're putting so much resources para pag nanood ka ng preaching, meron kang 5-day devotional every day, Monday to Friday. Not according to the topic po. So yung topic natin ngayon, pag-uusapan, may 5-day series. So ano bang topic natin ngayon? About kung makakaboto ba ng online sa Senado. Hindi nyo, okay? Baka mag-walk out yung kalahati rito. Hindi yun ang topic natin. Kaya puro kayo, ano lang ang nyo eh. Hindi. Itong daily devotion para everyday, lumalim kayo sa pananampalataya sa Diyos. You know, ang dream ko bilang pastor, and this is most pastors' dream, na hindi lang kayo nagko-consume ng salita ng Diyos pagka Saturday, o sa ibang kaso, Sunday service. Na yung exposure nyo sa salita ng Diyos, hindi lang naririnig nyo sa pastor nyo. That you personally develop the habit of reading the Word of God. Amen? Iba kasi pag kayo na nagbabasa. Iba pag may relasyon ka sa Diyos. Tama? Iba rin pag naririnig nyo sa pastor nyo, may dating din. Pero iba, grabe, ito pala sinabi ni pastor. Kaya, nire-reinforce natin yan for 5 days, right? Yung message na yan, dito po. Now, bakit mahalaga yung pagsunod sa Diyos? Well, may mga tao po na ang tagal nila sumusunod sa Diyos. Kaya kinabahan ako ito, 666. Kaya pala, dito. Tingnan nyo to, ha? Eto mga follower ni Jesus to mula raw nung panahon na yon, nakarinig kasi sila ng mga teaching ni Jesus na medyo mabibigat, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Look up here. It's not how you start your journey po of faith, it's how we're gonna end our journey of faith. Marami kong kilala, sobrang active sa church. Hallelujah, praise the Lord. Whether Catholic, Iglesia, born again, talagang all out kay Lord, pero they didn't finish well. Manggol ka lang, di ba active sa church nung araw yan? Bakit ngayon hiwalay sa asawa, 3 na ganito, ba't ang daming anak sa labas, bakit ganito, bakit sugal na sugal? So pag nakita mo, di ba active nun sa church yan? Bakit punong-puno ng galit, binash yung kausap niya sa Facebook? Magugulat tayo, they used to follow Christ but now they no longer follow Him. Kaya ito yung challenge. It's highly possible to be around Jesus and never truly encounter Him. Pwedeng nakatira ka sa church, pero hindi mo na-encounter si Jesus. Sino rito, kain ka ng Jollibee burger, paglabas mo naging burger ka na. Yung paglabas mo, may wrapper ka pa, di ba? Ako, tagal ko na kumakain ng Chicken Joy, pero hindi ako naging manok. And sometimes we think, coming to a church will make you into a Christian. Hindi. Lumaki nga ako sa simbahan, luko-luko rin ako nung lumaki ko eh. Okay? So, hindi po totoo yan. So, it's highly possible that you can hear about Jesus and not surrender to Him. That's possible. Right? It's possible also, right? You can believe in Him but not follow Him. It's possible that you can attend church and still yung buhay mo walang nababago, walang nakikitang pagbabago. Kaya yung katabi nyo, tandaan nyo ni pagmumukha. Kimi, tandaan mo yung pagmumukha itong lalaki na to, okay? May ibang mukha niyan. Gumagwapo nga to, gumagwapo to si Dave, di ba? Yung, ito, lalibyanan mo, okay? Daddy, may ibang mukha ng
nyo. Okay? Parang may nagbabago sa'yo, hindi ka na palamura. Palamahal ka na. Yung taray, di ba? Di ba parang, may bago sa'yo. Dati kung ganyan yan, nagwala ka na. Ngayon, di ka na nagwa... Di ba yung may nabago sa'yo? Naalala mo, Trina, nung bumait ka? Di ba si Junjun kitang-kita yung kabaita mo? Di ba, Junjun? Nung active na to sa church? Trina, ikaw ba yan, Trina? Parang, hindi ka na namimili ngayon, ha? Hindi, joke lang, okay? Mamimili pa rin yan, okay? So, you see, the point is, proximity doesn't guarantee intimacy. Pwedeng katabing-katabi mo si Jesus. Paglinggo, feeling mo, oh, hallelujah. Paglabas mo, si Satanas na katabi mo. Sino yung katabi mo? Katabi mo natutulog minsan yan. Kasi feeling natin, pag nakakiskisan mo, dinedicate ko yung anak ni Scottie Thompson the other day. Now, siyempre, nasa table kami ng Scottie Thompson, mga gilas and all. Hindi naman paglabas ko, basketball player na ako, pre. Nakakasikuhan ko sila Scottie Thompson. Niloloko ko nga kasi ikinasal ko yung 2022. Sabi ko, pare, taong-taon nagkakaanak ka. Pangatlong dedication ko na sa 3 anak nila, puro lalaki. So, kadikit ko siya, pero hindi naman paglabas ko, galing ko na mag-basketball. And sometimes we feel like that. Nasa loob ako ng simbahan. Mabait ako. Lahat dito mabait pag may pastor. Hindi mo katabi mo? Hinga mo ng pera, magbibigay yan. Pare, may sandang ka ba dyan? Paglabas dyan, kahit banker pa yan, yung mga boss ko rito, si Boss JP, sila Harold, paglabas mo dyan, wala tayong simbahan, anong nangingi ka? Hindi ko pag nasa loob ng simbahan, mabait. Kasi feeling nila, nandito lang si Lord. Paglabas, si Satanas na katabi nila. So, kaya, this is very important. And today, it's a different story. We've been talking about, 4 na ba? Si Zacchaeus, si Bartimaeus, si Nicodemus, yung babaeng alabaster jar. Last week, sino yung topic natin last week? Diyos ko pong mahabagin. Sino? Yung bulag, okay. Na nakalakad, okay. Si Bartimaeus. Bro, may price ka sa akin. Di ba, parang, pag tiningnan mo to, lahat to lumapit kay Jesus. Lahat to hinanap si Jesus. Si Zacchaeus, si Bartimaeus, sumigaw pa ng David, son of David. Si Bartimaeus, bulag, sumigaw. Si Nicodemus, pumunta nung gabi. Yung babae may alabaster jar, lumapit kay Jesus, binasag yung jar, pinuna sa paa. Eto, kakaiba to, pare. Ito, hindi na to hinahanap si Jesus. Kaya sa mga tao dito, hindi kasi, Pastor, yung mga kinikwento mo, lumalapit kay Jesus eh. Ako hindi ko gusto lumapit kay Jesus eh. Yung mga nanonood dito, marami dyan, malayo kay Jesus. Mga kaway-kaway. Mga 3 milyon yung nanonood sa atin ngayon sa social media natin. Hindi, 300 lang pala. So, lahat sila, hinanap si Jesus, pero the story is different. Tinawid ni Jesus yung dagat. Sinuong niya yung bagyo. Okay? Willing siyang maging unclean, maging marumi, pagtungtong niya kasi simenteryo. Ang mga Hudyo hindi tumutungtong sa simenteryo because they don't want to do anything with dead people. So willing yon. Sinuong ang bagyo, tinawid ang dagat, tumutong sa simenteryo para makita lang ang isang baliw. Sino ito baliw? Sa pagmamahal. O yung taray. Yung birthday girl ba natin? Wala ko rin ba? Kapit lang, Dana. Andyan na yan. To visit this one man, tinaboy, kinulong, kinadena, sinuka ng lipunan, tinawid ni Jesus lahat upang bigyang muli siya ng pag-asa. And we're gonna ask this question, ikaw, feeling mo ba, hindi ka nakarapat-dapat sa awa ng Diyos? Sino dito parang pakiramdam mo, Pastor, sa sobrang sama ko, parang hindi na ako worthy para mabibigyan ako ng Diyos. Right? Feeling mo ba minsan sobrang laki ng kasalanan natin, right? Na kahit misis mo hindi ka kayang patawarin. Sino dito parang dumating na sa puntong ganon? Yung mga anak mo parang, Dad, sa ginawa mo, unang-una wala na ipapamana sa amin. Di ba? Sinugal mo lahat. Right? Yung parang kahit anak mo, sinusumpa ka, sobrang chaotic ng buhay mo. Tapos, ang solusyon mo, mawala na lang sa mundo na to. Kasi ayaw ng magulang mo, ayaw ng asawa mo, ayaw sa'yo ng anak mo, ayaw sa'yo ng lipunan mo, and worse, ayaw pa rin sa'yo ng aso mo. Diba parang lahat na lang, pati aso mo, na alaga mo na, ayaw pa rin sa'yo. So, parang sobrang chaotic. And today, we entitle our sermon, When Jesus Steps into Your Chaos. We're going to look at Mark chapter 5, verses 1 to 20, at titignan natin yung kwento na to. Right? So, yung storya na to, babasahin ko na rin isa-isa, tapos we're gonna glean some truth. Sabi nito, again,
ito yung simula. Bigyan ko lang kayo ng background muna, okay? Para lalo nating malatag at magbibigyan ng importansya yung pagpunta niya ron sa isang sinasapian ng demonyo na to. Alright? Ito nagsimula yung araw ni Jesus. Kasi gabi na itong nangyari, kukwento ko eh. Tinunan natin yung umaga. Again, Jesus began to teach by the lake. Umaga to. The crowd that gathered around him was so large, he taught them many things by parables. So, sinimula ni Jesus yung araw niya sa pagtuturo, nandun siya sa tabi ng lake, libo-libong tao, nagpipreach siya, right? So, with many similar parables, sabi rin sa isang verse, Jesus spoke the word to them as much as they could understand. And then dito nagtapos yung gabi niya. Then, when evening came, pagod lahat. Again, walang aircon, ang init, tabing dagat, amoy isda na si Pedro, pagod na pagod sila. Yung gabi na, napalisan nila lahat ng tao, makakapahinga na tayo. Then sabi ni Jesus, mga bata! Hindi niya sinabi yun. Yung sila Paquito Diaz lang yung mga bata, okay? Okay. Ang sarap maging lolo, yung nagisiga, yung may mga bata ka. Mga bata! I-ready na ang kabayo, di ba magkano-gano? Pero si Jesus, hindi yan tatawag ng mga bata, okay? That day, pagdating nung gabi, sabi niya sa mga disciples, tawid tayo sa 7-Eleven sa kabila. Let's go over to the other side of the lake. Now, hindi natin ito naintindihan. Most of you siguro hindi pa napupunta rito. Pero isasama ko kayo pag wala ng gera, okay? Itong tinatawag na to, the Sea of Galilee. It's actually, iba tawag, Lake Gennesaret and all. Malaki to. Magsasagwan sila. Wala pa mga motor noon. Pagod. Hating kami na halos. Maghapong nag-share. And then gabi. Jesus, matulog na lang tayo. Ano pang trip mo, di ba? Kung ako to si Pedro, Jesus, gabi na po. Ano ba namang matulog ka muna? Magpahinga ka, daldal ka ng daldal maghapon. Para kasi Pastor Jeff. Di ba yung... Tapos sabi ni isa, parang iba pa, ihip ng hangin. Sabi ni Jesus, hindi, tawid tayo. Eto na nga pare, nangyari na. Bumagyo. Ano mo sinasabi ng mga disciple? Haller, sabi ko sa iyo eh. Nasa gitna sila ng bagyo. Kasi kung ako yun, sabi na kasi malahimik na lang gabi na eh. Si Jesus nag-insist, bumagyo sa gitna ng dagat. Now, hindi na natin pagkukwentuhan yan dahil another story yan, magandang preaching din yan. So, si Jesus, ayun, tulog. So, yung mga disciple, ngayon natutulog ka. Malulunod kami. Ha? So, inaccuse nila si Jesus, don't you care if we drown? Wala ka bang pakialam? Mamamatay na kami, malulunod, tataob na kasi yung bangka sa sobrang lakas. Now we know the story, another day. Tumayo si Jesus, parang Titanic. And then sabi lang niya sa bagyo, tumahimik ka, be quiet. Yun lang. And then huminto lahat. Are you getting the story? Yes. Tumahimik na. So yung mga disipulo, babalik ba tayo doon, boss? O yung trip mong pumunta ron sa 7-Eleven sa kabila. Tuloy tayo doon. Okay. So nakita nyo na ngayon yung kwento. Gets nyo na. Pagod lahat, hating gabi, bumagyo, huminto, tuloy pa rin. So tatlong bagay pag-uusapan natin. We're gonna look at the confrontation. We're gonna look at the conversion, and we're gonna look at the commission. Pag sabi commissioning, yung binigay na commission dito. Right? So how to be found when you're hiding, how to be freed when you're being controlled, and how to be sent when you want to escape. So pag-usapan muna natin yung confrontation kasi ang kulit ni Jesus, pagod na lahat, okay? So tingnan natin, pagdating nila, they went across the lake to the region of Gerasenes. Right? So Jesus intentionally, he crosses into a Gentile territory. Yung pong Gerasenes, it's a modern-day Jordan. Right? Napunta na ba kayo sa Jordan? Tagaroon si Michael Jackson. Okay? So, hindi na kasi Michael Jordan. So, it's a place of mga Gentile. Hindi pumupunta ron ng mga Jew, yung mga rabbi, yung mga Pharisee, will never dare to step into those places. Kasi makikita natin mamaya, may baboy doon, which ayaw nila ng baboy. May mga tombs that represent ceremonial impurity. May Gentile territory yun na spiritually contaminated. So, pag tinila natin to, this place is heavily influenced by Greco-Roman culture. This is populated by Gentiles, associated with pagan practices, and then may pig farming. Lahat ng mga no-no, hindi magtatayo ng mall dyan. Yung mga, magtatayo ng mega mall sa Gerasenes. Ay, walang pupuntang mga Jew. Sila pa naman may pera. Kasi yan ang dadatnan mo doon. Walang Hudyo na pupunta dyan. Kasi pagdating mo pa lang, ay, sementeryo, magiging unclean sila pag nag-step sila sa sementeryo. Are you following? Tapos may baboy pa na ang baho. Di ba? Magkababoy. Lumaki ko sa baboyan eh.
So alam ko yan kasi may baboy po kami nung unang panahon. Kasi kami isa sa pinakamayaman sa Nueva Ecija. Ang taray! Hindi, mga baboy lang yung mga kapatid ko. Ang baboy sa bahay. Hindi. Nanonood pala yung nanay ko. Hindi, malinis sa bahay nanay ko. Hello. So pag tinignan nyo, ito yung modern day Gerasenes. Kikita pa ngayon yan. Pagpunta mo Jordan, ayan, nandiyan yan. Yung Decapolis, yung 10 cities, kung saan ipapupunta yung mamaya itong demon-possessed, it's still there. 2,000 years ago. Ayan o, available yan. Mapupuntahan natin yan. Dadaling ko kayo dyan. Kasi iwanan ko na kayo doon. So, Ate Nessa, dadaling kita doon, okay? Now, when Jesus got out of the boat, eto na pre, yung mga disciple, ayan na tayo. An impure spirit ng lalaki, a man with an impure spirit, came from the tomb to meet him. Now, kung ikaw sila Pedro, ano ba naman itong malas natin, pre? Pagkatapos ng bagyo, eto baliw. Hindi lang to baliw, pare. Itong lalaki na to, this man lived in the tombs. Wala na. Nabuwang na, napossess na ng demonyo, sinuka na ng lipunan. Nakatira to sa sementeryo, and for a long time, this man had not worn clothes. There's already loss of dignity, socially isolated, dehumanized. Alam natin na pag nakadamit, maayos. Di ba mga taong grasa nga? Di ba pag nakita natin, kawawa naman, walang saplot. Ito, for a long time. Everybody say long time. At hindi lang yung pre. No one could bind him anymore, not even with a chain. So meron siyang demonic power. Sobrang lakas na tong tao na to. Right? And then it says here, kasi madalas, he often been chained hand and foot, but he tore the chain apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Hindi na kaya ng external control yung internal uncontrollables niya. Maaaring hindi ka nakatira sa graveyard, maaaring hindi ka pinatanikala, pero sino sa inyo rito at one point in your life, o may kakilala ka, na talagang kailangang itanikala? Kasi magnanakaw, magda-drugs. Sino rito yung naging addict ka sa Alcampor? Yung mothballs, may mga kilala ko, sinisingot yun eh. Alam mo yun, Ron? May mga ganong addict sa Alcampor. Okay, so, eto addict ka lang sa asawa mo. Ang taray han, holding hands pa. Ang taray naman na itong mag-shota na to. Parang bago kasal lang kayo, ha? Yung wala nang makapigil sa'yo. All human effort ginawa na sa'yo. Pero nag-fail. Iginapos ka na para hindi ka makalayas pag midnight sale sa Mega Mall. Okay? Inilayo ka na sa boyfriend mong tamad at walang pangarap sa buhay. Pag tinanong mo yung boyfriend, ano bang trabaho mong iho? Ay, sundalo po ako, soldier ako. Saan? Sa Call of Duty po. Ay, ang taray, sundalo sa Call of Duty. Ano ba yan? Modern Warfares? Hindi, doon ako sa may pastor. Pag tinanong, anong trabaho? Kaya ikaw, physically nilayo ka na doon sa boyfriend mong walang pangarap sa buhay. Alam mo, minsan, hindi nga chain, pero ito na, pinarehab ka na. Alright? Pinaban ka na sa lahat ng sugalan na pagkor. May kamag-anak kayong ganon? Nakakapag-ban na. Nag-work ako sa hotel industry na may casino. May mga listahan kami ng ban na. Si Mr. Chua, ban na yan. Okay, Mr. Chua, sorry, hindi makakapunta rito, Mr. Chua. Yung misis nyo, pinaban na kayo eh. Ay, hindi. Sinong misis ko? 3 misis ko eh. Lahat po sila, pinaban na kayo, Mr. Chua. So, pinarehab ka na. Lahat na ng rehab center, Alcoholic Anonymous. Kung hindi man yan ang chain mo, some of you ito, nag-overdose ka na. Drunk driving. Kung hindi ka pa rin mapigil, ikukulong ka na. Alright? So, paano pa mapigilan kasamaan mo? So, maaaring hindi ka nakatira sa graveyard, maaaring hindi ka naka-chain, pero ano yung mga ina-apply sa yung effort para mapigilan yung kasamaan mo? Yung iba, ito na lang solusyon. Patayin na lang yan. Mabuti pang mamatay ka na lang. Narinig niyo na sa nanay niyo yun? Ang lakas mong kumain. Mabuti pang mamatay ka na lang. Wala namang ganun, no? Kinukumpel lang tayo minsan. Ako nun, ang lakas mong kumain. Pero pag yung baboy namin, kumakain na malakas, tuwan-tuwa yung nanay ko. Sabi, anak, sino ba na yung anak nyo? Ako yung baboy. Pag ako malakas kumain, galit ka. Pag yung baboy kumakain, masaya ka. Di ba parang, minsan, hindi mo maintindihan. Yan na lang ang solusyon. Now, tinan nyo to. Tinan nyo to. For he had often been chained, no one was strong enough. And maybe that's you today. Maybe ikaw to na nanonood ngayon. Maybe meron kang tinatago. Lahat tayo may graveyard. Lahat tayo may sementeryo. Lahat tayo merong hidden na tinatago na, pag nalaman to, nakakahiya. And some of you are fighting it. Pero, lagi kang talunan. Nakapag-porn na naman ako, talo na naman ako. And maybe, the reason why you're here today, the reason why you're watching today,
because God wants to set you free. Amen? O lahat kayo perfect na rito. Wala nang kailangang ipa-free sa inyo. So yung pong mga nandito sa audience, wala po, perfect lahat. So, kakusapin ko na lang yung camera. Paki-close up mo lang sa akin. Hindi ko natitingnan tong mga to, okay? So, but seriously, look up here. Night and day, among the tombs, in the hills, he would cry out and cut himself with stones. Gabi tong demonyo na to, hindi siya mapatay-patay. Kasi wala mong authority binigay si Jesus eh. Alright? Pinakat na niya, hindi mamatay-patay, hubot-hubad, tinaboy na ng lipunan. So pag tinina mo, yung sigaw niya sa gabi, siguro narinig ni Jesus in His Spirit, tatawirin ko yung bagyo, tatawirin ko tong dagat, para isa-isa lang baliw na yon na tinapon na ng lipunan. And maybe you're here today. At parang pakiramdam mo, hindi naman concern si Jesus sa akin. Ang daming nagugutom sa Africa, bakit pa niya ako i-concern? Ang daming masangailangan, ako siguro ako hindi na. Kaya pag tinignan mo yung current situation niya, tingnan niyo po, naked, chained, isolated, restless, no identity, self-destructive. Pag tinignan mo, grabe, no? And maybe you're not that, hindi mo na all of the above yan. Maybe isa lang dyan, you feel isolated, nade-depress ka pag gabi. And maybe feeling mo, walang nagmamahal sa'yo. Maybe you're so restless, earning money, left and right, hindi ka makatigil. Ang dami mo ng pera. In fact, mukha ka ng pera. Kamukha mo na yung nasa 500. Pero parang kulang pa rin. Ang dami mo ng trabaho, ang dami mo ng kinita. Bakit restless ka pa rin? Maybe you're that person na wala ka identity. So, tingnan natin yung istorya. Ay, eto na po. Parating na si Jesus. Now, I want you to picture this kasi nung inaaral ko to, I preached this 2 times na. Habang pinipreach ko to, for 17 years na I'm preaching, gumaganda lalo, nagiging imaginative lalo. Imagine niyo to kanya-kanyang trip to, so trip ko to. Hating gabi, dumarating yung boat. Naghihintay si Legion. May mga kolokoy doon sa taas. Ito yung nakita nyo, yung nagbabantay ng pigs. Ginising nung isa, Junjun, gumising ka. Junjun, gumising ka. Bakit? May parating na bangka. Si Legion naghihintay na. Kasi alam nila, si Legion, sabi sa isang gospel, he will never allow anyone to pass. Si Legion, lahat ng dumadaan, binubugbog niya, ginugulpi niya. Alright? So this time, look up here, nandun yung mga nagbabantay ng baboy, pare, may mapagtitripan na naman si Legion. Pare, maganda to kasi mukhang lamang sila, 12 yung nasa bangka, may isa pang matipuno, pero parang kagigising lang. Si Jesus yun, okay? So ito na. Pare, 13:1. Actually, 2 yung baliw. 2 yan. Sa book of, sa isang gospel, 2 yung taong na demon possessed. So ito na. Pare, abangan na natin. Ito na. Nakatingin sila. Pare, paano kaya susuntukin ni Legion to? Malamang isa-isa, 13, naka flying kick. Pare, ito na. Nung nakita ni Legion, yung demon possessed, when he saw Jesus, from a distance, nasa boat, bumaba, he ran. Ito na, sabi ng mga pare, ito na. Tumakbo na si Legion. Ipa-flying kick yung isa dyan, yung pinaka-leader, para 12 magtakbuhan. No. He ran, and then lumuhod. So si Junjun, saka si Muy, para iba yung strip niya ngayon nakaluhod, para nagmamakaawa, tapos biglang tatayo niya pa-flying kick. No, hindi. Sobrang mag-imagine. Dala-dala si Ate Nessa Kita-kita ni Ate Nessa lumuhod no? Hindi kasi nung binabasa ko to, nanonood kasi yung mga nag-aalaga ng baboy. Nag-observe sila. Pare, ibang trip ni Legion ngayon Tumakbo pero lumuhod. Pare, magkukunwaring mahina yan, tapos upakan yung 13. No, they fell on his knees in front of this Jesus, and then he shouted at the top of his voice. Pare, yung sumisigaw. What do you want with me, Jesus? Okay, ginising ko lang nasa likod. Son of the Most High God. What? Yung demonyo, kilala si Jesus. Buti pa demonyo, kilala si Jesus. Minsan nagtataka ako Tayo mga Kristiyano, hindi natin kilala si Jesus Alam mo man, Jesus is healer. Yung isang tita ko rito, laging may sakit. Alam mo ba, si Jesus provider. Pero ikaw, laging, kumusta? Di ba na-born again ka? Eto, gutom. Yung Apple, nag-title offering, mukhang siya lang masaya. Hindi mo pa kilala yung Diyos mo? Kasi yung demonyo, kilala si Jesus. Sumigaw, ano gusto mo sa amin? Jesus, Son of the Most High God. Hindi niya sinabi, oy, karpintero ka lang Ano kailangan mo sa amin? No. Lumuhod. Jesus! Sila mo yung Moisa kasi Junjun. Pare, ba't siya sumisigaw? Ito may request pa. In God's name,
Don't torture me! Parang, yung mga sila mo imuet si Junjun, pare, iba yun ah. Parang iba yung tumating na siga yun, pre. Kasi bagong gising pero lumuluhod yung dalawa. They are so powerful sa mata ng mga village people. Tinali, kinadena, tinatanggal, hubot-hubad, nangahabol, and puro kagat, puro kalmot. Duguduguan siya everyday. Sumisigaw siya ng sigaw ng demonyo. And here, don't torture me. Kasi ano ba sabi ni Jesus? For Jesus said to them, come out of this man. Si Jesus hindi kailangan sumigaw. Ano may mga man of authority? Nakapanood ba kayo ng mga mafia movie? Itaob nyo na. Alam niyo yung ganun lang? Yung simple na, di ba? Yung walang, yung, hindi yung kailangan magsisigaw. Minsan nga, nagpatay na yun kasi, uy, tango pa lang, alam na. Pare, taob na rin natin. Si Jesus hindi sumigaw. Sabi lang niya, come out of this man, you impure spirit. Not even open for discussion. Hindi sinabi ni Jesus, try nyo naman, lumabas. No. The recommend, it's not just suggestion. Lumabas kayo, masasamang espiritu. Naglabasan na sila Phoebe. Si Lawrence, naglabasan. Pastor Jim, nakita doon, di ba? Pinapatawa ko lang si Marvin, nakatulog eh. Kasi alas 12 pa lang, nandito na yung music team natin. Then Jesus asked him, anong pangalan mo? What is your name? The demon answered Jesus. Hindi siya pwedeng hindi magsalita, hindi siya pwedeng magsinungaling. Jesus, Son of the Most High God, di ba? My name is Legion. Now, ito yung tragedy. The man no longer speaks. Tinanggal na yung faculty niya to speak. Ang nagsasalita na yung demonyo. May mga misis kayong ganon? Yung pakilang itong mga misis. Hindi ikaw yan, ah. Yung sabi siya, Satanas ka! Di ba? Ay, parang napupusis yung boses, ah. May mga mister kayong ganon? Yung hindi na ikaw yung nagsasalita. Si Satanas na yan. Wala rito nun, kasi perfect po yun nandito sa audience, okay? Ang pumapasok lang dito, perfect lang, okay? Yung mga nandyan yan sa may TV. The man no longer speak with his own identity. His humanity has been buried beneath the oppression of the devil. Sabi ni Jesus, ano pangalan mo? Legion. Bakit? For we are many. Right? Ang legion po consists of 5,000 to 6,000 soldiers. Ano ginawa nung demon possessed? Si Legion, he begged Jesus, kailan? Again and again. Not to send them out of the area. Another translation, not to send them to the abyss. Huwag muna kaming dali sa impyerno. Alam kasi nila ang ending ng mga demonyo sa impyerno. Pero nakakapag-ikot-ikot pa sila ngayon eh. Sino may katabi mo? Nagawi ba yan? Si Ate Nessa, kanina pa, si Ate Nessa marami sa NKTI noon. Nakakapag-ikot-ikot pa sila rito. Pero sinabi ng mga demonyo, huwag muna kami patala sa impyerno. Sabi ni, nagbe-beg again and again not to send them out. Now, a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. So ito na, si Muy sa Junjun. Pare, tinuro tayo ni Legion. Yung dalawa natakot. Pare, baka akala, tropa tayo. Naghahanap ba siya ng kasangga? Sinabi kasi ng Legion, nakita mo yung dalawa na yun. Yung mukha ng baboy na yun. Doon mo na kayo padala sa mga baboy. Nagre-request. The demons begged Jesus again and again. Verse 12, the demons begged Jesus, send us among the pigs. I-allow mo naman kami pumasok na lang sa mga baboy. I mean, they have no power or authority. Now, look up here. He gave them permission. Si Jesus, look at the power of Jesus. He gave them permission, and the impure spirit came out of the man, went into the pigs. The herd, about 2,000. So, mga 2,000 yung baboy, rushed down the steep bank. Hindi ko alam kung anong bangko to, kung Security Bank or Philippine Business Bank. Hindi, sa bank lang ng mountain, into the lake, and all of the 2,000 pigs got drowned. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside, and the people went out to see what had happened. You see, point number one, Jesus never negotiated with evil.
He exercised authority over it. Hindi siya nakikipag-negotiate. O ano bang plano nyo? O ano? Pagbigyan nyo na yung... No. There's no spiritual struggle. No battle scene, no contest, no uncertainty. Jesus just speaks out of authority. Kasi minsan, masyado natin pinalala kasi Satanas. Naku, malakas yung power ni Satanas, hindi kaya si God. No, walang contest dito. In the ancient world, yung mga nag-exorcist, kailangan na maraming seremonyas, may magical formula, may incantation, may lengthy ceremony. Si Jesus, ganun lang. Lumabas ka dyan. Ganun lang. Nasa mid pa nga si Jesus. Lumabas ka dyan. Feeling ko lang, tatanungin ko si Jesus pag nakita kami, Jesus, nasa mid ka ba? Kasi nasa mid ako nung pinipreach ko eh. Walang, hindi siya yung, ito, may hawak akong wand, Excalibur, hindi ko ano man yung ano na yon. Illuminati, Excalibur. Walang ganun. Wala. But Jesus does none of those things. He expelled demons solely by His own authority. Yung presensya pa lang niya, natakot na yung demonyo. Sino sa inyo masyadong pinapalakas ang demonyo? Many Christians live as if Jesus and Satan they have some sort of competition. Pag tinignan niyo yung Book of Job, if you read the Book of Job, si Satan nagmamakawa kay Jesus. Kaya lang naman yan si Job mabait. Pinagbibigyan mo O bigyan mo ako ng permiso. Bibigyan ko ng sakit yan. Nangingi siya ng permiso kay God. It was never a contest. Parang, ito picture niyo, para hindi niyo mapalakas si Satan. Para lang siyang aso na may leash. Alam niyo yung leash? Yung tali. Chewy, hanggang dyan ka lang. Balik ka dito. Nangangagat ka ng mga tao Chewy, kunin mo yung, ganun lang itsura ni Satanas kay God. Meron siyang leash. Himingi siya ng permiso. Hindi siya ganun ka-powerful. We sometimes give Satan so much power over our lives. The devil may be active, but he was never in charge. Di sino sa inyo ito, parang feeling mo, nako, si Satanas to. Nako, si Satanas yung may kagagawa na to. Sino sa pananaw mo mas makapangyarihan sa buhay mo? Si Lord o si Satan? Lord. Pangalawa, Jesus saw a man where everyone else saw a monster. Wala na, tingin na nila ron sa monster na yan. Sumisira ng mga chains, sumisigaw sa gabi, umaalulong, and then nagkakat ng sarili. Monster yan. Well, lumayutan niya, si Jesus saw a man. Bakit? Sabi ni Jesus, what's your name? Jesus asked for the man's name. Bakit? Surely Jesus already knew kung ano pangalan. Tama? Because Jesus is doing something deeper. Sineseparate niya yung man from the demons. Ano yung sinabi? We are legion. Ito yung tsura ng legion. Ang legion consists of 5,000 to 6,000 Roman military soldiers. To communicate kung gaano ka-overwhelming tong nasa katawan ng tao na to, we are legions. Na-occupy na yung katawan ng tao. Sa sobrang powerful din, sobrang hina ng tao, na-occupy na siya. So, this man's entire identity has been swallowed nung bandage nitong demonic spirit. Right? So be careful. And yet Jesus saw a man. Jesus saw a man created in His image and likeness. Sino sa mga tao sa inyo, ang nakikita niya ba, wala nang pag-asa to? O minsan ba mapagmaliit tayo sa tao? I hope hindi Yung mga trabahador natin, kasambahay, hardinero, yung security guard, wag yung titingnan mababa kasi they're created in the image and likeness of God. Sino nito, dahil mataas posisyon mo sa bangko, yung mga security guard, mabababa tingin mo. Wala rito, wala namang manager dito sa bangko, puro vice president to. So, sino dito parang feeling mo dahil mas mataas inaral mo, mas mababa iba na hindi nakapag-aral? Don't ever do that. They're created in the image and likeness of God. May matututunan at matutunan ka kahit sa magtataho, magbabalot, meron silang alam na hindi mo alam. Kaya be careful lang when we look down on people kasi they're created in the image and likeness of God. Implication for us today. One of Satan's greatest strategy is identity distortion. People begin defining themselves by their addiction, by their failure. Wala akong kwentang tao By their trauma, by their failures. Bata pa lang kasi ko, pastor. Sinasabihan ako, wala akong mararating Kaya, hindi talaga ako nakalayo. Hanggang dito lang talaga ako. Bata pa lang si Hebo, ganyan na yan Sabi ng mga pamangkin. Kaya tinan mo, pastor, huwag niyong sasabi yun. Kasi pag sinasabi niyo yun na talaga magiging ending noon. Pastor, bata pa lang yan, ganyan na yan. Tumanda na yan, wala pa rin narating. So, be careful. Your struggle may describe you, but it will never define you. Kung may failure ka, I often use this. Ginagamit ko palagi ito kasi ang ganda lang, pero I think it's up today. If you think you've blown God's plan, nag-addict ka, nag-prostitute ka, kung anong maging trabaho mo, at makalayo ka kay Lord, if you think you've blown God's plan, rest in this, my beautiful friend.
You're not that powerful. Sabi mo sa katabi mo, may plano sa'yo si Lord. Yeah, may kasama himas pa si Ate Apple. May plano sa'yo si Lord. May plano sa'yo si Lord. Anong label ng mundo pinaniwalaan mo imbes yung truth ni Lord sa pagkakalikha sa'yo? Ano yung label ng mundo? I'm a failure. I am nobody. Wala akong kwenta. Hiwalay ako sa asawa. Yun ba yung tingin mo? Dinefine ka na ba ng failures mo? Wala na akong marating, Pastor. Pastor, hindi ako college graduate eh. Pastor, ano ko eh? I don't know. Okay, number 2. May 10 minutes na lang ako. Tapusin na natin to. Skip na lang natin to. The conversion. Modern culture is filled with people who live among the tombs. Buhay physically, dead internally. Tingnan natin to na convert siya. Now, when they came to Jesus, they saw the man. Di ba? Itong mga pigs herdsman, yung mga nagbabantay ng baboy, pare, matino na. Nilagyan ni Pedro na siguro ng tibabal, and then normal lang kausap, kakwentuhan na ni Jesus. Ano ba nangyari sa'yo? Wala po maalala eh. Ganito, paano mo nabibreak yung chain? Ganito, ganyan, kakwentuhan. Nakita ng mga nagpapastol ng baboy, yung mga baboy natin tumalo, namatay lahat, nalunod. Namatay tayo. Pumunta sa village, kinuwento lahat. Yung mga tao, hating gabi, namatay mga baboy namin. Eh, sino may kagagawan? Meron dong isa, lumuhod si Legion, yung kinakatakutan natin. Pero siya takot na takot doon sa tao. Nagpuntahan. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by legion of demons, sitting, dressed, and in his right mind. Grabe, no? Sitting, dressed, in his right mind. Hulaan nyo, ano reaksyon ng taong bayan nung nakita yon? Again, you have to understand si Legion, kinakatakutan nila yon. Tinatali nila ng kadena, nakakawala. So, dilaki na nila sa simenteryo. Nakita nila, matino, nakadamit, matino pag-iisip. Hulaan nyo, ano naging response nila? And they were afraid. You see, people can be amazed by Jesus and still reject Him. They don't want anything to do with Jesus. In fact, pinalayas nila si Jesus. Ano yun, ano? Pinalayas nila si Jesus. Notice the irony. Dati, the man was terrifying, takot na takot sila, the community, komportable. Nabaliktad. Nung okay na yung lalaki, the whole community is terrified. Ano nangyari? Pag tinignan nyo sa book ng Mark, lagi yung response ng mga tao, laging when they saw something miraculously impossible nangyari, they always feel afraid. When Jesus calmed the storm, alam mo yung reply ng mga disciple? They were all terrified. Sino to? Bakit pati yung bagyo sinusunod siya? May nakakita lang to ng mga demonyo, pinalayas. Sino to? Ba't niya napalayas yung demonyo? You see, people can be amazed by Jesus and still reject Him because they saw suddenly the power of God. They realize, itong mga taong bayan, they weren't merely dealing with the teacher. Kahit yung mga disipulo niya, hindi lang to teacher, hindi lang to rabbi. Pinahinto yung bagyo, pinalayas yung demonyo. Sino itong kasama natin? Sa ating implication for today. Many people admire Jesus, moral teacher, wise philosopher, religious figure, pero uncomfortable tayo pag kailangan na nating magpa-under sa authority ni Jesus. Sino sa inyo rito, gusto mo si Jesus pag sa blessing? Ay, I love the blessing. I love ganyan. Pero yung kautusan niya, pag hindi fit sa'yo, ayaw mo. Sa mga nanonood po, again, wala rito, perfect lahat sila. Yung gusto nila sinusunod si Jesus, close sila ni Jesus. Sa mga nanonood lang po ako nakikipag-usap ngayon. Yung, pag may sakit, hallelujah, praise the Lord Jesus, pagalingin mo yung nanay ko. Pag may kailangan, Lord, makapag-close pa ako ng maraming benta. Pero sabi ni Jesus, patawarin mo yung nanay mo. Jesus, balik tayo rin sa may benta. Yung kailangan ko ng benta. Hindi, ayusin mo yung, ano mo, sitwasyon mo dyan. Madali tayong humingi ng pabor, pero pagka si Lord, yung kailangan sa atin, ayaw natin. Hingi tayo ng hingi kay Lord. Tinanong mo na ba kung anong gusto ni Lord sa'yo? Nakapagdasal ba kayo ng ganon? Again, perfect na naman to. Basta lagi ganyan dasal ko. Kasi hingi tayo ng hingi kay God, di ba? Lord, bigyan mo ako ito. Pero, tinanong mo ba si Lord, Lord, ikaw, ano bang gusto mo sa akin? Baka magulat ka. Iwalayan mo yan. Ayusin mo to. Magpatawad ka. Huwag ka na magbura. Ang dami naman, Lord. Huwag na ako manghingi para quits tayo. Wow. Now, those who had seen it and told the people what had happened to the demon-possessed, told about the pigs as well, then the people began to plead with Jesus, leave their region. Wow. You know what happened? People often value their comfort more than Christ's presence.
You know what occupies the people's mind? Pera. Again, nandito kasi yung Roman Legion. Ang Roman Legion, malaki to. 5,000. Yung baboy, yun ang paborito nila pagkain ng mga Romano, sa Roman Legion. In fact, yung emblem ng nila, ng grupo nila, wild boar, yung baboy ramo. So sila, nawalan ng negosyo. Wala silang pakialam doon sa lalaki na restore, wala silang pakialam sa miracle, wala silang pakialam sa deliverance. Ang primary concern nila, nalugi kami, nawala kami ng negosyo, 2,000 baboy na wala sa amin. They preferred the pigs over the presence of Jesus. Ano yun, no? They chose economic stability over spiritual transformation. Kasi kung ay napatanggal yung demonyo. Patag mo yung tatay mo, Junjun. Junjun, patag mo yung tatay mo. Okay, eto, tanggalin mo rin yung demonyo rito sa tatay ko. Walang ganon. Ang una nilang agenda, pare, nawalan tayo ng negosyo, yung mga baboy, dahil dito sa lalaki na to. Kung sino man po kayo, pwede lumayas na kayo. They chose profit over the peace, the Prince of Peace. And some of you are gonna say, ha? Siyempre, God tayo. Talaga ba? Talaga bang mas priority natin si God? I don't know, we welcome Jesus sa mga ibang bagay, pero when He wants to touch our finances, Jesus, wag naman yung tithes. Kahit magaling yung apple, wag naman. Nagsisimula pa lang ang trabaho naman, Jesus. Jesus, may tithes ka pa eh. Alam mo, si Jesus hindi naman maghihirap kahit di ka mag-tithes. Actually, yung church na to, tatakbo to kahit di ka mag-tithes. Kasi si God provider na to eh. This church will move on even without your tithes. Kasi sabi ni God, I will build my church. Now, it's just a question, do you want to be part of this? So, don't ever think we're after your money. We're not. Hindi ko nga ito pinopost sa social media ko eh. Kasi, si Lord, if He really planted this church, siya mag-provide. Kaya wala akong stress. Sanay na ako magutom. Ganun, ano. Nagugutom ka, pastor. Hindi halata. Sa dami mong kinain na cheese bread kanina. Pag nakakay alam na siya sa priorities nyo, pastor, wag naman paglingko, nag-golf ako, magsisimba pa ako, wag na. When He touches our relationship, pastor, gwapo eh, hindi nga Christian. Pastor naman, Lord, gwapo. Ayoko na mag-comment. Baka may nanonood na naman tamaan. Alam mo, minsan, feeling ko rito, galit kayo sa akin. When He touches our comfort zone, i-reach out mo yan. Ikakapi ko yan. Makautangan pa ako niyan eh. Di ba parang, when was the last time lumabas ka out of your comfort zone to share the gospel? Kailan? Kasi minsan lalabas tayo, self-serving din eh. Ay, makautangan ko ba ito? Man-network ko ba ito? Mukha bang kukuha to ng insurance? Minsan lumalabas tayo for personal satisfaction din. Ang weird, ano? June na, next week, naka-6 na buwan na tayo. Bilangin nyo sa daliri nyo, yun na sharean nyo ng gospel. Mas hindi ko maangat yung kamay ko. Nag-frozen shoulder. Ilan yung daliri? Ito. Kasi minsan pag na-born again tayo, tignan nyo, mga barkada nyo, puro born again din. Yun nilalabas nyo, puro born again. Ikaw, tita baby, yung mga puro tropa mo, puro born again. Kailan kayo lumabas sa talagang yung mga makasalanan, kriminal, pusakal? Yung talaga nag-take ka ng time ilabas, sinyer mo yung testimony mo. When was the last time? Or puro ka palabas, puro pa kabig? Ay, mabibentahan ko to ng unit. Ay, ito, makakapag-golf ako ng libre. Ito, samahan ko. Tapos, nag-open up na. Naku. Sasabihin mo na, can I pray for you? Ganun nga lang sabihin mo eh. Pero ba't hiyang tayo minsan? Ang dami mo na open na branches ng security bank. When was the last time you really, intentionally, went out of your comfort zone, inilabas mo yung tao kahit di mo feel kasi gusto mo marinig yung salita ng Diyos? I don't know, maybe madalas. Again, sa mga nanonood, perfect po rito. Lahat daw lumalabas sa makasalanan. Or ikaw mismo, ang tagal mo na Kristiyano, bine-baby ka pa rin ni Lord. Yung baby Christian, naiintindihan ni Lord. Pero, 10 taon ka nang born again. Hanggang ngayon ba, milk pa rin ba kinakain mo? Grow up! Hanggang ngayon, ikaw yung pinakauna na insecure. Ikaw pinakauna na o-offend. Ano ba naman yan? 10 taon na tayong born again. Hanggang ngayon, binibibig ka ni Lord. Dali yung ma-offend. Ewan ko na magsimba. Tuluyan ka ni Lord, di ka talaga makakasimba. Sorry ha, ano lang ako. Kasi may mga kilala akong ganyan. Ang tagal ng born again. Hanggang ngayon, binibaby ko pa. Ay, naku Lord. We want to improve our lives, but we resist what when He begins rearranging our lives. Ay, tapusin ko na to.
yung mga taong bayan, they preferred the pigs more than Jesus because of their valuables. Look up here. Your value is not dependent on your valuables. Hindi ngunit naka-Hermes ka na bag, mas valuable ka dun sa nakasikosana na bag. Hindi ngunit CEO ka, mas valuable ka dun sa janitor. We sometimes think our accomplishment determines our worth and value. Kaya pag nag-fail ka, wala akong worth and value. Kay Jesus, hindi. Come as you are. You don't have to perform. Because yung value mo is determined by someone who's willing to give up his own son just to redeem you. That's how valuable you are. Because value is determined by how much someone is willing to pay. Nakita niyo yung saging na nakatape lang na binili ng milyon-milyon dolyar? Kalokohan yun, di ba? Pero yung bumili nun, bakit? Tingin ko valuable yan. Binili siya. Nakita niyo yung Pokemon ni Paul Logan? $7 million. Kalokohan! Plastic na Pokemon na one of one. $7 million. I see the value. Value is determined by how much someone is willing to pay. Now, imagine your worth and value. God sent His one and only Son to die for you. That's how valuable you are. Amen? Palapakan natin si Lord. Ganun ka ka-valuable kay Lord. It's not determined by your failure. It's not determined by your success. No. Mahal ka ni Lord. Tapusin na natin. Before the encounter, naked. After the encounter, He was clothed. He was chained, now set free. He was isolated, now reintegrated to the community. He was restless, now sitting. No identity, may bago siyang identity. Self-destructive, you have a new purpose. Ano yung purpose sa kanya? Gusto niya kasi sumama. The Bible says, if the Son sets you free, you're free indeed. Pag sinabi sa Bible na, anyone who belong to Christ, you're a new person. Wala na yung old na Jeff, wala na yung old na Kimi, wala na yung old na Dave, wala na yung old na Joseph. No, a new life has begun. Hindi ka na-define ng past mo. Pag na kay Kristo ka. Pag wala ka kay Kristo, you always define yourself by something. Accomplishment, failure, last name, walang katapusan. And lastly, mabilis lang to, boss. Yung aking boss dito, kanina pa ako inuorasan, nakagano na sa akin, oh. Time is up. Sorry, napakwento. Eto na, yung commissioning. Hindi yung commission na alam ng mga nagbebenta rito. There was a commission, the Great Commission, right? Sabi niya, as Jesus was getting into the boat, ikaw sila, Peter. Dagat yung tinawid. Pumasok tayo sa bagyo. Tapos isang buwang lang yung pinagaling mo. Hindi, pumunta tayo rin sa Decapolis, Jesus. Parang ako lang naman yon. Kasi parang, sayang yung biyahe. A Decapolis is 10 cities na puro masasama. Yung pinukita ko sa inyo. So kung ako yung mga disciple, nandito na rin tayo, mag-share ka na doon. Total, bukang liwayway na. Sabi ni Jesus, mga bata, isang panahon tayo sa barko. Parang, isang bangka, parang, pinagod mo kami para sa isang baliw. That's how Jesus loves you. Pabalik ka. And the man who had been demon-possessed begged. Ang weird. Nung puno-puno siya ng demonyo, nagbe-beg siya. Lumayo ka sa amin. Oo, pakialaman. Nung nawala yung demonyo, nagbe-beg pa rin siya. Sa'yo na ako habang buhay. Grabe, no? Tinawag katabi mo. Tanungin mo, alin ka doon? Tignan mo, kargado ba yan? Ito, malaman natin kung kargado. Itaas niyo dalawa niyong daliri. Ganyan. Iganon mo. Natakot ba? Natakot. Kargado to, pre. Maraming tato. Kasi si Kimi talaga, sama, oh. Hindi, ang weird eh. Nung kargado ng demonyo, nagbebeg. Nung nawala yung demonyo, nagbebeg. Pero yung una, lumayas ka, Jesus. Ito, sa'yo na ako habang buhay. Wow. Ang sabi ni Jesus, nope. Ang weird naman na to. Ba't ayaw ni Jesus? The tension reveals a deeper question about the nature of spiritual transformation. Is the goal of encountering to escape from the world or to be sent back to the world? Kasi, di ba yung mga advice ng mga psychiatrist, nako, nakatrauma ka dyan sa lugar na yan, lumayas ka na sa lugar na yan. Tama? Kaya nga kayo mali sa bahay niyo, no? Hindi, joke lang kayo. Si Ate Pinky, pastor, kami malis doon. Kargado yun, pagpunta ko rin, parang yung galong ko yun. Nung ginanong ko yan, pastor, picture ni Don yan. Nung bata, akala ko.
Kargado rin eh. Kaya umalis si Ate Pinky sa dati nilang bahay. Pero, di ba pagka-trauma, ayaw mong bumalik. Si Jesus, iba? Tinaboy ka ng mga yon. Bumalik ka. In your right mind, and you're gonna share anong ginawa ko sa'yo. Alright? Ito yung sinabi sa Luke 8:29. He had been driven by the demons into solitary place. Pero si Jesus, bumalik ka sa mga tropa mo. Bumalik ka sa mga katsokaran mo. Bumalik ka sa dating katsongkian mo. Bumalik ka sa dating mga drug lords doon. Bumalik ka sa mga dati doon. Pumunta ka rin doon sa Senate. Okay. Pumunta ka rin doon sa Congress. Pumunta ka rin sa mga yon. Balikan mo sila. Ikwento mo ano ginawa sa ng Diyos. And how He has had mercy on you. Because yung mga kasamahan niya sa bahay, sa barangay, wala nang mercy sa kanya. Itali niyo, tapon niyo, tapos yung sementeryo yan. Bigyan naman natin ng damit. Huwag mong bigyan ng damit. Hayaan mo yan, mamatay sa ginaw. Sama mo sa mga baboy. Pero sabi ni Jesus, bumalik ka ron. Yung maglalabay sa'yo, bumalik ka dahil ikaw pinaka-powerful testimony. So the man went away, began to tell, in the Decapolis, that's 10 cities, how much Jesus had done for him. Ano resulta? And all the people were for sure. Nung malapit pala hindi na Legion pangalan niya, by the way. Kung ako to, binigyan ko siya ng pangalan. Legolas. Iba na yung dating niya, ano? I am Legolas. Iba na dating. Di ba yung si Legion? Hindi na, Legolas na pangalan ko ngayon. Kinuwento niya. Tignan niyo to, ito difference natin. Tayo, pag na-encounter si God, we don't go away. We don't go to where we came from, and we don't begin to tell the story. Look up here. God can turn your mess. Sino may mess up na buhay dito? Again po, sa mga nanonood, okay? Perfect ho lahat dito. Pati misis ko, okay? Perfect. Wala talaga dito. Tingin ko sila Rafa lang at si Ice yung hindi perfect dito. Rafa? Quiet. Alright? So look up here. Look up here. Kung may mess up life ka, binago ka ni Lord, you have a message to tell. Your test can be a testimony. Pag walang test, wala kang testimony. So kung perfect ang buhay mo, ang hirap mag-share. Alam mo, Dad, naawa ko sa'yo. Kasi ako perfect ang buhay ko. Kayo mga PG kayo, yung hindi ka makarelate, sino ito na depressed? So ikaw pinaka-perfect mag-share sa mga depressed. Alam mo, dati akong depressed. Binaliktad ko lang yung depressed. Dessert. Kumain kang dessert. Baka hindi ka naman depressed. Some of you here today, hindi, stress yun, hindi depressed. Mali pa spelling. Stressed. Ang kabaliktaran, dessert. Si Phoebe, nakita ko. Sabi ni Phoebe, hindi naman yun ang kabaliktaran. Wrong spelling ka, Pastor. Yung stressed, pag binaliktad, dessert. Okay? So, si Phoebe kasi, puro pagkain nasa isip. If you have a mess up life, you have a message to tell. Kaya nga po, sinasabi ko na sa inyo, get out of your comfort zone. May tanong ako, sino isang tao next week? Huwag mo munang ilabas. Huwag mo munang ikape. Ipagdasal mo lang. Sino yung tao na feeling mo malabo itong makakilala kay Lord? Top of mind. Sino yun? Pastor na dito. Okay sa... Si Ate Pai do. Ate Pai, si Ate Nessa, niloloko ka. Huwag mo talagang magkapatid na to. O dito pa kayo mag-away, ha? Tandaan nyo na. Sino isang tao, iisipin mo, kaklasmate mo sa high school. Alright? Kaklasmate mo sa Ateneo. Naku ito. Wag mo muna i-text, wag mo i-meet, wag mo salita. Ipagdasal mo lang. Lord, bigyan mo ako opportunity na magkaroon ng time mag-share ng gospel sa kaklasmate ko na to. In Jesus' name, amen. Maggugulat ka. Maggugulat ka. Si Lord gagawa ng paraan. Magsishare ka. Uy, mga kasalubong mo. Tapos paglabas mo, ikaw na naman. Sabi ni Lord, nagdasal ka eh. Tapos pagsakay mo ng Grab, siya driver. Uy, ikaw na. Marakit ako, classmate. Alam mo kung ba't hindi nangyayari? Kasi hindi mo pinidesire. Pag di mo dinidesire, hindi mangyayari. Dumadaan-daan lang siya, hindi mo mapapansin. Nakapansin. Na-experience yun na to, pag may kotse kang gusto. Kunyari, hindi mo naman pinapansin dati BYD. Nung nagkaroon ka ng BYD, parang lahat BYD. BYD, parang gano'n, di ba? Dati hindi ka parang dahil conscious ka na, nakikita mo na lagi, naging visible lahat. Ganon din yung pag nagdasal ka.
Pag nagdasal ka, Lord, itong cashier namin o yung teller namin sa bangko, Lord, kailangan ma-born again talaga na to dahil mukhang kapatid doon sa talas, Lord. Magugulat ka. Sir Harold, may problema ako. Naku, ito na to, Lord. Ito na to. Hindi lang natin dinidesire. Kaya nga, hindi ba siyang basahin nyo? I-scan nyo yan. A close encounter with Jesus. Patapos na po ako, ma'am. A close encounter with Jesus can restore the most broken life. Sorry, tumagal tayo. Reclaim the stolen identity and transform wounded people into living witnesses of God's power, not for your glory, but all for His glory. Listen up. Your deepest wound can become your strongest witness. Ay, taray, parang W. Ang ganda, Gabe. Gabe naman ganda, no? Ay, yung deepest wound mo, na-offend ako, pastor. Papagalingin ka ni Lord yan. Tapos, mag-i-speak ka sa mga na-offend na tao. Alam mo, ganyan din ako dati. Hindi lang ako napansin ni Pastor Jeff na offend na ako. Ngayon nga, kahit di niya ako pinapansin, wala akong pakialam sa kanya. Meron kasing gano'n yung dinaanan ko lang, na-offend. Ay, sayang taray, na-offend pala kita. Oh, Pastor, dinaanan mo ako. Nasa Araneta Coliseum tayo, 15,000 lang tao ron, di mo ako pinansin. Alam mo yon, yung madali ka ma-offend? Pag na-overcome mo yan, doon, makakaano ka, ikaw may ministry ka. Sinabi kay Grace yun ng pastor namin, Pastor Paolo, sila Pastor Joey. Nung araw si Grace madali ma-offend. 20 years ago. Kaya, alam mo, Grace, pag na-overcome mo to, you'll have a ministry. Totoo naman. So, ikaw ngayon na meron kang challenges, you can have a ministry for God. Amen? When Jesus steps into your chaos. Grab the communion element. Tayo. Sasagutin natin to with the communion. Iko-commit natin to. I'm gonna pray, right? And for those of you watching live sa ating pong live stream, I ask you to prepare a bread. Kanina si Sean at si Chelsea to prepare a bread and a juice. Now, ano po ba yung communion? Because this is important. Jesus, look up here, the ending of the book of Mark, there's another man who's naked. There's another man who's full of blood. There's another man in the story who's shouting as well. In fact, ang sigaw niya, my God, why have you forsaken me? So there's another man in the story, hanging on the cross, bloodied, and headed towards a cemetery. But this time, no one came. Yung lalaki, sumisigaw, "Ah!" Tinawid ni Jesus ang dagat para siya pagalingin. Si Jesus, bloodied, naked, almost torn, and he was shouting, my God, ba't mo ko pinabayaan? And this time, hindi bumaba yung tatay niya to save him. Why? Because he was trying to save you and me. He was putting upon himself the sin of the world. That's why when the Bible says in Isaiah 61:10, He has clothed me with garments of salvation. There's the word clothe. We were naked. Remember Adam and Eve? They saw they were naked. They tried to clothe themselves. But ultimately, Jesus Christ's death clothed us with salvation and His robe of righteousness. We cannot be righteous by good works. Some of you think, pag mabait ako, nasusot ko yung robe of righteousness, papapasukin ako sa langit. We cannot go to heaven by good works. The only way to go to heaven is to wear the robe of righteousness that Jesus offers. Sabi niya, I'm giving you a robe of righteousness for our salvation. So if you're here today, excuse me, and feeling mo kailangan ko maging mabuti to have that robe, no, you can't. It's the death of Jesus Christ at the cross 2,000 years ago. Yes, He headed to the graveyard, but on the third day, He rose back to life. Amen? To save you and me. Kaya wala nagligtas kay Jesus doon sa krus. Otherwise, we won't be saved. But thanks be to God, we are saved because of His death. That's the greatest intervention. He intervened in history to save you and me. Let's bow down our heads. Lord, maraming salamat. Ikaw ang Diyos na buhay, na namatay para sa amin. Nabuhay ka sa ikatlong araw upang makumpleto ang salvation na tinatamasa namin ngayon. So, Panginoong Jesus, as we partake of communion, we're being reminded na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, at dahil sa katawan mo,
na pinako sa krus, Lord, kami ngayon ay naligtas. The great exchange. Lord, maraming salamat sa ginawa mo willfully. Hindi ka pinilit, ginawa mo while we were still sinners. So Lord Jesus, we will forever be grateful. As we partake of this bread, we're being reminded that you love us so much. You're willing to cross heaven to earth just to save us. Hindi lang dagat ang tinawid mo. You came from heaven to earth to save us. Wow. Thank you, Jesus. Let's partake of the bread. Lord, here's the juice that we're about to partake. Ito po, Panginoon, nagsimbolo ng iyong dugo. Sabi mo sa salita mo, without the shedding of the blood, there's no forgiveness of sin. Kaya, Panginoon, ngayon, tulungan mo kami maintindihan lalo yung pagkamatay mo sa krus. Ikaw ang nagbigay daan para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, Lord, ang response lang namin, just being grateful. Because we cannot save ourselves. We cannot repay you. Lord, this is our spiritual act of worship. We offer our bodies as living sacrifices to you. Lord, sa mga tao, Lord, hirap mag-surrender sa iyo. May mga area sa buhay nila, sexuality, financially, immorality. Lord, mga issue ng pride, unforgiveness, anger issues. Mga issue, Lord God, ng pride na parang feeling namin mas magaling kami sa lahat ng tao. Lord, ngayon, inaayos mo na yung puso nila. To submit, Lord God. Yung mga madaling ma-offend, may insecurities kami, and may pa-victim mentality kami minsan. Lord, sa totoo lang, ang dami naming issues, pero sobrang mahal mo lang kami, sinatyaga mo kami, one battle at a time. So Lord, today, may we go out of our comfort zone, and as you commissioned us to go and make disciples of all nations, Lord, help us to accomplish the mission. And as we partake of this juice, we are being reminded, you went ahead of us. You paved the way for us. We just have to follow you. In Jesus' name, amen. But I was just reminded of that song. The word trust means to put your full weight. When you say, I have faith in this chair, in a trust mode that the chair can carry your weight. Now, a chair has 4 legs. Now, imagine kung yung isa sira. Pag nakita mo sira yung isang I won't trust the chair, right? Because I know my weight. Kung mag-upo man ako sa kanya, dun sa part na hindi sira, right? And you'll be careful, hindi ka ma-at ease. You'll always restless. Now, imagine if a chair, dalawang broken legs. Hindi mo na talaga uupuan. Because I cannot put my full weight on that piece of plastic. But here you are, you just sit there and ano man ang weight nyo, you just put your full weight on the chair. You trusted the chair, correct? But sometimes, I don't know about you, when it comes to trusting God, parang si God isa lang yung, ako lang siguro to, but we trust Him pero may plan B tayo. Or, hindi mo siya fully tinatrust kasi, Lord, baka hindi mo kaya yung bigat ng magiging consequence pag sinunod kita eh. Whether it may be financially, it may be spiritually, it may be relationally. Lord, pag iniwan ko to, unfortunately, we trust the chair, we don't trust God that much. I'm speaking for myself. I don't know, but maybe some of us here today need to put our full weight. Lord, no matter what happens, I'm just gonna obey. I'm just gonna trust you. In fact, some of it might not make sense. Pagtatawa na lang ko sa Ateneo, pag ginawa ko yung pastor. Pagtatawa na lang ako sa Las, pagtatawa na lang ako pastor, mga high school batch ko, I don't know. And here's the worst part. If you don't know what God wants, how can you trust someone that you don't commune with every day? That's why I'm begging you, read your Bible every day so that you'll have a greater sense of trust to this God. Not just on a Saturday, but on a daily basis. The more you get to know this God, the more you trust Him. If you don't have a relationship, you cannot trust anyone. I don't trust anyone. Just say, total stranger. Hindi ko naman kita kilala eh. But I trust my wife. I trust my kids. I trust my friend. Because I know them. Now imagine a God who knows you and loves you so much. I want to challenge you today. Ang ganda ng kanta, no? Sobrang minister lang ako kanina.
Habang nandun ako nag-worship, ako sabi ko, Lord, I'm sorry. Parang tinras ko tong chair na to. Hindi ako nagdadalawang isip. Basta umuupo na lang ako. I don't even think twice kung kaya ko. Pero sa'yo, lagi akong nag-iisip. Kaya mo ba talaga ako, Lord, i-provide? Lord, kaya mo ba talaga akong ayusin? Nakakahiya. Nakakahiya minsan that we trust the chair more than we trust our God. I don't know, maybe it's just me. But I want to repent right now and just tell God, Lord, I'm gonna go all the way. Out of my comfort zone. Even if it doesn't make sense. Even if it's gonna be hard. But I'll just obey you all the way. I'm gonna put my full weight. I'm gonna go all in. Bow down your heads, close your eyes. If there's an area in your life na you haven't fully surrendered kay God, hindi ko alam kung ano yun. Kanya-kanya tayo ng battle. Pero the Lord is telling you, anak, ito, ibigay mo sa akin to. Ako bahala sa'yo. Not everything. Baka hindi mo pa kaya. Ito lang area na to. That struggle. I don't know kung ano yun. Pag hawak mo telepono mo, ano may struggle mo? Yung pride mo. Parang feeling mo, mas magaling ako sa asawa ko. Pantay-pantay tayo kay Lord. So if that's you today, no one looking around, habang nakayuko tayo lahat, sinasabi mo, Lord, surrender ko sa ito. And allow Him to work through your weakness. Huwag mong isipin, Lord, paano to? Huwag mong isipin yung trabaho niya yun. Trabaho mo lang, binigay ko na sa iyo, Lord. Bahala ka na, Lord. Ikaw ang bahala dito. Sinabi mo kasi ganito. Siya na bahala. My grace is sufficient for you. The Bible says, it's made perfect in our weakness. So those of you watching live, and maybe you're gonna watch this on recorded tape or video, raise your hand if that's you. Kindly raise your hand. Dito po, sa nasa audience, just raise your hand. If there's any struggle, Lord, kailangan ko surrender sa iyo to. Sobrang na ako sa comfort zone ko. Sobrang na akong familiar masyado. So if that's you today, you're saying, Lord, I want to surrender this. Lord, nakita niyo po mga kamay na nakataas ngayon. Even, Lord, sa mga nanonood at manonood na to, Lord, you see their hands, their weaknesses, their struggles, their challenges. Lord, hirap kaming mag-give up sa'yo, mag-give in sa'yo, kasi may mga fears kami, Lord, and natural lang naman, Lord. Kasi sa mga experiences namin in the past, we learn to be cautious. Mahina ekonomiya ngayon, may gera sa ganito. Lord, binigyan mo kami ng wisdom sa mga experiences. Kaya Lord, minsan, yun din nagiging hadlang para mag-all out kami sa'yo. Pero ngayon, Lord God, we just commit everything to you. When you said it, that settles it. Hindi ko na ko-questionin, Lord. Bring us out of our comfort zone, Lord God. Our struggle with lust. May mga chinat-chat kami na hindi dapat i-chat. May mga kinakausap kami na alam naming opposite sex na hindi na tama yung takbo ng usapan. That struggle with unforgiveness na binaby na namin, and we try to justify. Pag pinatawad ko yan, ano na sasabihin yan? Lord, yung paggamit namin ng aming resources, ng energy, sa mga bagay na hindi naman, wala naman kakwenta-kwenta, inuubos namin oras namin. Lord, sa kayabangan namin, minsan na may konti lang kami narating, we feel mas magaling kami sa iba. Lord, yung anger issues namin, Lord, yung hatred namin towards someone, Lord, lahat kami, Lord, may struggle. Pero Lord, wag mong hayaan yung araw na ito lumipas na hindi namin ma-lay down before you. And Lord, give us the grace. Give these people grace to accomplish what's now being accomplished. To be set free just like Legion. You have set him free. You have set that man free. He's now clothed with righteousness. So Father, right now we commit our lust, we commit our struggle, we commit our unforgiveness, we commit our pride, we commit our anger, we commit our unkindness, we commit everything to you, Lord God, knowing that apart from you, we can do nothing. So Lord, today, set your people free. Set us free from condemnation. Set us free from guilt. Set us free, Lord God, from hatred. Father, in the name of Jesus, we commit this time to you. And every God's people say, Amen, Amen. My soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul,
sa'yo min. There's a lion in my lungs. Get up and praise the Lord. Hey, hey, and praise the Lord. Glorify you, Lord God. Praise the Lord. Give you praise. So I throw up my hands and praise you again and again. Yes, Lord. We worship you, Lord. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. We worship you, Lord God. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for my King Yes, Lord. except for a heart singing hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. The Bible says, what God desires is a broken spirit, broken heart, a contrite heart, and that's what we offer to God today, amen? So today, Lord, you've seen your people, Lord God. We've humbled ourselves before you. Lord, I know grace overflows in this place. Lord, you said in your word that you opposes the proud, but you give grace to the humble, Lord God. We're humbling ourselves before you. Lord, may we have this kind of awe and reverence when we go out of that door. Hindi lang dahil nandito kami sa lugar na to, but when we leave this place, we're gonna be changed from the inside out. Thank you for a fresh encounter with you today. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. All right. Thank you, Lord. Are you blessed this afternoon? Praise God. Thank you, Lord. All right. Mainit pero soul tayo. Amen. We'll see you next week and God bless you. Mag-fellowship muna tayo. Alright? Marami tayong pagkain dito. Ensaymada at